Sinabi ng propesor ko, hindi ka aabot sa pangarap mo, pero ang isang lihim na natuklasan ko ang nagpabago ng buhay ko magpakailanman. Ako si Miguel, isang estudyanteng palaging nasa likod ng klase. Hindi dahil ayaw kong matuto kundi dahil araw-araw akong lumalaban sa mga problemang hindi nakikita ng kahit sino. Sa tuwing pumapasok ako sa paaralan, dala ko ang lumang bag na may tahi sa gilid, isang lumang notebook na pinagkasya ko ang lahat ng subjects, at isang pangarap na parang napakalayo abutin. Habang ang ibang kaklase ko ay pinag-uusapan ang kanilang mga bagong gadgets, bakasyon, at mga plano sa college, ako naman ay tahimik na nag-iisip kung paano ako makakabayad ng pamasahe pauwi. May mga araw na pumapasok ako nang walang laman ang tiyan. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi man ako nagsimula sa magandang buhay, hindi ibig sabihin na dito na matatapos ang kwento ko. Isang araw, nagkaroon kami ng malaking presentation sa klase. Pinaghirapan ko iyon ng ilang linggo. Halos gabi-gabi akong nag-aaral sa ilalim ng ilaw na mahina dahil ayaw kong sayangin ang kuryente sa bahay. Nang araw na iyon, tumayo ako sa harap ng klase habang nanginginig ang kamay ko. Good morning po. Ang topic ko po ay tungkol sa pangarap at pagsisikap. Habang nagsasalita ako, napansin kong may ilang estudyanteng nagtatawanan. May bumulong. Akala mo naman kung sino. Pangarap ng pangarap, hirap naman sa buhay. Masakit. Pero tinapos ko pa rin. Pagkatapos kong magsalita, tumahimik ang buong room. Akala ko may magandang sasabihin ang propesor namin. Pero ang sinabi niya ay parang suntok sa dibdib. Miguel, maganda ang effort mo pero sa totoo lang, sa mundo ngayon, hindi sapat ang pangarap lang. Napatigil ako. Tapos idinagdag niya. Minsan, kailangan mong tanggapin na may mga taong hindi talaga umaabot sa gusto nilang marating. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Narinig ko ang ilang kaklase ko na nagsasabing. Grabe, parang sinabi niyang wala siyang future. At iyon ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. Pag-uwi ko, tahimik lang ako. Nakita ko ng nanay ko na nakaupo sa labas ng bahay, nakatingin sa malayo. Anak, bakit parang may mabigat kang dala? Hindi ko napigilan. Unang beses kong sinabi. Mabaka tama sila. Baka hindi talaga ako para sa pangarap ko. Tumigil siya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Tapos sinabi niya, Miguel, alam mo ba kung bakit kita pinag-aaral kahit hirap tayo? Umiling ako. Dahil gusto kong patunayan mo sa sarili mo na ang pinanggalingan mo ay hindi sukatan ng mararating mo. Napaluha ako. Pero hindi pa rin alam ng nanay ko ang sikreto na matagal ko nang tinatago. Kinabukasan, halos ayoko nang pumasok. Pero may nakita akong lumang sobre sa loob ng bag ko. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Nakasulat. Para kay Miguel. Basahin mo kapag gusto mo nang sumuko. Nanginig ang kamay ko. Binuksan ko iyon. At doon ko nakita ang isang liham mula sa dati kong guro noong elementarya. Ang nakasulat. Miguel, alam kong maraming magsasabi sa'yo na mahirap para sa isang batang tulad mo ang mangarap ng malaki. Pero tandaan mo, ang pinakamagagaling na tao ay hindi nagsimula sa pinakamadaling buhay. Napatigil ako. Pero ang sumunod na linya ang nagpabago ng lahat. May isang taong tumulong sa pag-aaral mo nang hindi mo alam. Nagtaka ako. Sino? Kinagabihan, tinanong ko ang nanay ko. May tumutulong ba sa pag-aaral ko? Bigla siyang natahimik. At doon ko nakita ang mga luha sa kanyang mata. Anak, hindi ko sana sasabihin ngayon. Kinabahan ako. Sino po? Huminga siya ng malalim. Ang propesor mo. Nanlaki ang mata ko. Ano? Ipinaliwanag niya. Noong mga panahong muntik na akong tumigil sa pag-aaral, dahil wala kaming pera, ang propesor ko pala ang lihim na nagbigay ng tulong. Siya ang nagbayad ng ilang libro ko. Siya ang nag-iwan ng mga gamit ko. Pero bakit niya sinabi sa akin na hindi ako aabot? Kinabukasan, hinanap ko siya. Sir, bakit po? Napatingin siya sa akin. Bakit ano? Bakit niyo po sinabi na baka hindi ako umabot? Tumahimik siya. Pagkatapos ay ngumiti ng mahina. At sinabi, dahil gusto kong malaman kung susuko ka kapag may isang taong nagsabi na hindi mo kaya. Naluha ako.
Sir, masakit po iyong sinabi niyo. Tumango siya. Alam ko. Pero minsan, ang mundo mas masasakit magsalita kaysa sa akin. Kung isang salita ko lang ang makakapagpahinto sa'yo, paano ka lalaban sa libo-libong taong mangmamaliit sa'yo? Lumipas ang mga taon. Ako ang unang nakapagtapos sa pamilya namin. At sa graduation day ko, nakita ko ang propesor ko sa likod ng mga tao. Lumapit ako sa kanya. Sir, naalala niyo po ba noong sinabi niyo na hindi ako aabot? Ngumiti siya. At mali ba ako? Napangiti ako habang umiiyak. Hindi po. Kasi hindi ako umabot lang ni. Tumigil ako. Lumampas po ako. Minsan, ang mga salitang pinakamasakit marinig ay maaaring maging apoy na magpapalakas sa atin. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Hindi mahalaga kung ilang beses kang minamaliit. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kadali ang daan mo, kundi kung ilang beses kang nahulog at pinili mong bumangon. Dahil ang isang estudyanteng lumalaban ngayon, maaaring siya ang inspirasyon ng libu-libong tao bukas.